Hi guys! Welcome back to our channel! So yun na nga, natapos ng ating Japan travel series featuring Tokyo and Sapporo. Salamat sa mga nanood at mga nanood pa ng aming Japan travel series vlog. At syempre, salamat din sa mga sumuporta at sa gumamit ng aming club code. Thank you guys! So first time namin mag-Japan. Grabe, dream come true. Pero ang pinaka-exciting part guys is first time namin i-reveal yung full travel budget vlog namin. Yes. Dito sa Japan. Correct. Kaya sa vlog na to, we'll break down lahat ng nagastos namin from plane tickets, accommodation, pagkain, transportation, hanggang sa mga hidden charges na hindi namin in-expect. Kung curious ka talaga kung magkano yung kailangan mo para makapag-Japan trip, keep on watching. We will spill everything. Pero bago ang lahat, your budget will depends on what season you will go, what part of Japan you are planning to go, and how many days and what activities are you interested in. Yep. So in our case, we went during winter season. So expect much higher prices. Pero pinaka-budget na namin itong ipapakita namin sa inyo ngayong araw. Pwedeng mapapababa pa ninyo or mapataas depende sa lifestyle ninyo at sa inyong magiging travel plan. So let's go and let's have a tour sa aming naging budget spreadsheet. So yan guys, papakita namin sa inyo muna itong aming naging pre-departure expense. So yung naging travel period namin is from February 5 to February 11, 2025. During winter season ito ng Japan and snow festival sa Sapporo. So yung pre-departure namin, unang-una, kailangan natin ng Japan visa. Ang nagastos namin ay 2,180 pesos per pax. Sa Attic Tours kami kumuha, pero kaming video dyan para masundan din ninyo. So, yung isang single entry, it costs 1,680 plus 500. Kaya naging 2,180. Nagbayad din kami for travel tax. It costs us 1,620. Pwede kayong mag-pay online or pwede rin kayong magbayad sa airport na. Then, travel insurance. Optional lang naman ito. Nakuha namin siya ng 508. Good for 8 days na din sa travel period namin ng Feb 5 to Feb 11. Kinuha namin tong Klook Travel Joy. Sa Klook, optional lang naman ito kung gusto nyo ng insurance sa inyong travel. Pero pwede rin namang hindi kayo kumuha ng travel insurance. Yan. Then, SIM with data. Yung iba, preferred Wi-Fi. So, we preferred na SIM yung gamitin. We purchased this sa Shopee. Worth 949. So, divided by 2. Dahil dalawa naman kaming gumamit, 474.50. So, yung naging total ng pre-departure namin, ayan, 4,782.50 pesos per pax. Ayan. So, ayan guys. Pagkatapos ng pre-departure, syempre bubuk na tayo ng ticket. Ang nabook naming ticket guys is sa AirAsia. Manila to Narita is 6,202. Kasama na dun yung 20 kg check-in baggage namin. Hati na kami siya guys. Tapos, ang point of exit namin is sa Sapporo since nag-Sapporo kami. Ang nakuha naming flight ticket is 13,468.17 via Sebpak. May kasama ng 20 kg na check-in baggage, tig-isa kami. So, bali 40 kg siya. Ang nagastos namin na total doon is 26,936.33. So, divide 2 is 13,468.17. So, ang sumunod na nagastos natin pagkadating sa Tokyo is nag-Skyliner kami, round trip. Plus, yung Tokyo subway ticket. Only na siya for 48 hours. It costs 2,174. May free eSIM na siya. Kinamit din namin siya pagkababa. So, binook namin siya via Klook. And then, next is the hotel accommodation. Ang nabook namin na accommodation is sa Shinjuku, which is Pearl Hotel Shinjuku. Ang cost niya per night is 4,173.99. So, 2 nights kami doon. Kaya ang naging total is 8,347.98. Since dalawa kami, 2 packs, dinivide namin sa 2. Nagka-cost yun per head is 4,173.99 siya guys. So, ang day 1 namin kinain, pagkababa namin ng airport, nag-family mart lang kami, worth 300 pesos. Tapos, pagkarating namin ng hotel sa Shinjuku, so, bumili lang kami ng food sa tapat ng hotel namin, cost 600 plus. So, ang na-estimate naming food for the day 1 is 937. Divide 2, 468.50. Yan.
The next day, pumunta na kami ng Disney Sea. Nag-purchase kami nito sa Klook worth 3,153 per person. Then, yung naging total transpo namin, sa mismong araw na yon, pumunta kaming Disney Sea, Shibuya, and Shinjuku. The whole day, ang naging gastos namin ay 1,281.27 for 2 packs. So, divided by 2, 640.64 per packs. Good for 1 day na yon. Kasama na dun yung buses and Uber. Syempre, di nakasama dun yung subway kasi meron nga kaming free na for 48 hours. Then, yung food natin nung araw na yon, total of 2,537. Nag-breakfast kami sa McDo before pumunta ng Disney Sea. Then, kumain na kami din sa Disney Sea ng dinner bago kami umalis at pumunta ng Shibuya and Shinjuku. So, ang naging budget namin that day per pax for the food is 1,268.73. The next day, biyahe na kami papuntang Sapporo. So, from hotel to Ueno, Uber kami. It cost 1,535 yung Uber na sinakyan namin from Pearl Hotel Shinjuku hanggang Ueno Station. So, divided by 2, 767.79 per pax yung maaari yung magastos. Then, yung food namin, brunch na yon, kumain kami sa McDo and sa Subway Burgers. It costs 1,285 divided by 2, 642.50. So, sa Tokyo, yan, makikita nyo dito sa sheet namin, ang total na nagastos namin ay 32,959.31. Since ang exit point namin is Sapporo to Manila, kaya medyo malaki. Pero kung within Tokyo lang kayo pupunta, mas bababa pa to. So, papakita namin sa inyo. Ito siya guys. Since yung nabook namin na ticket is 6,000 papunta Manila to Narita, i-times 2 natin yung round trip kung within Tokyo kayo. Pwede pa siyang bumaba guys pag seat sale nyo na book or promo sale. So, yan. 12,404. Manila to Tokyo, Tokyo to Manila. Tapos, kung ito-total natin yan, 25,000 lang siya guys. 693.14. Yung magiging expense mo within Tokyo. Plus, the departure expense, yan. 25 plus 4K is 30,475.64 for 3 days and 2 nights sa Tokyo. Kung Tokyo lang yung magiging target area nyo. Di ba yung mga ganun naman guys? Kung Tokyo yung parang pinaka gusto nyo munang puntahan. So, ito ang mabibigay naming estimate na budget. For 3 days and 2 nights lang to guys. Pero if you want na mag-add ng days, ito yung marerecommend namin na expense per day na pwede nyong i-add within Tokyo. So, sa hotel, based sa nabook naming hotel, per pax, mag-add kayo 2,087. Tapos sa food, 1,000 per head per day. Sa nearby transpo is 1,000 per head per day. Since meron naman kayong free subway. So, ang total niyan, per day, per head, is 4,087. So, let's say, mag-add ka ng isang araw. So, 30,000 plus 4,000 is 34,087. Kunwari, mag-add ka ng activities. Gusto mo pumunta ng Mount Fuji. It will cost 3,014 per pax. Nasa Klook yan, guys. So, 34,000 na total mo plus 3,000 activity mo na in-add dun sa days is equals to 37 something. So, ang magiging expense mo within Tokyo for 4 days and 3 nights is 37,000. Yes. Within Tokyo na yun guys, marami na kayo magagawa. Yung nagawa namin, plus yung other activities na gusto nyo idagdag. Let's say, gusto nyo mag-Disneyland. So, ayan, 30 plus 4K plus yung expense ng activity nyo. So, let's say, gusto nyo lang mag-roaming, sightseeing. Mas mababa siya guys. So, 30K plus 4K, 34, plus sightseeing, sabihin natin less than 1K. So, 35,000. So, kung gusto niyo pang mag-add ng another day, plus 4K and plus the activities. Yes. Yan. So, yan. From this Tokyo costing, balik na tayo din sa Japan tab namin. Since nag-Sapporo kami guys, so continue natin yung budget tracker natin. So, nanggaling na tayo ng Tokyo. Ito. Yung naging flight namin from Tokyo to Sapporo ay 6,071 per pax. Meron kaming free 20 kg na pwedeng gamitin dito sa Peach Airline. Free siguro nila to kapag mga domestic flight yung biyahe. Kaya din kami nag-add for check and baggage. So, less expense na rin yun. So, yan. From New Chitose Airport, pagbaba namin doon, nag-limousine bus kami papuntang Susukino Bus Station. Yan. Gumastos kami ng 483 per pax. Then, pagbaba namin ng Susukino Bus Station, nag-Uber na lang kami guys. Though, pwede nyo naman siyang lakarin.
Siguro mga 10 minutes or 13 minutes walk. Since may dala kaming mga luggage and hindi pa namin kabisado yung lugar, kaya nag-Uber kami. Worth 250.94 pesos. Divided by 2, 125.47. So yung hotel namin dito sa Sapporo, yung first hotel natin is Swanky Hotel. We booked this for February 7 to February 9, 2 nights. It costs 10,270.04 for 2 nights. So divided by 2, 5,135.02 per pax. For 2 nights na yun. Then yung food naman namin, pagdating dun, kumain kami dito sa Ramen Hagakure. First night, first meal sa Sapporo. Worth 921.35. Per pax, 460.68 siya. So yun yung naging costing namin sa unang araw namin dito. So ayan guys, kinabukasan, pumunta kami ng Fushimi, Moiwa, and Odori. Ang transportation na nagastos namin for that day is 842.72. Streetcar na siya guys, tsaka Uber. So, dinavay namin sa 2 is 421.36. And then, nag-TV tower kami. Nag-book kami sa Klook 374.53. And yung food na nagastos namin for that day, estimate 2,415 for 2 packs na yun guys. So, yung breakfast namin is free na siya sa hotel. Then, nag-lunch kami sa Moiwa tayo, Shokudo. Costing 900 something. Tapos, nag-snacks kami sa Starbucks. Costing 700 plus. And then, the dinner, kumain lang kami sa Susukino area. Dun sa mga stall. Crab stick, Wagyu beef, costing 700 plus. So, total nun is 2,415 for 2 packs. So, divide 2 is 1,207.50. Yan. So, day 5 na tayo. For this day, lumipat kami ng hotel namin from Swanky Hotel to Almas Place. Ito yung second accommodation natin dito sa Sapporo. Nag-Uber kami worth 895.13 pesos. Divided by 2, 447.57. Medyo yung area kasi na to, malayo-layo gaano sa Susukino. Kaya ganyan yung price na makikita nyo. Ayan. And other details sa videos na na-upload namin. Kung bakit dyan tayo napunta sa area na yan. So, yan. Yung second hotel namin, we booked for February 9 to February 11. Worth 12,263.16. For 2 nights din yun. Divided by 2 is 6,131.58. Yan. That day din, iniwan muna namin yung luggage namin. And then, nag-proceed na tayo din sa itinerary natin. Transpo namin from Nakajima to Susukino. Included na dito yung bus, yung subway, and Uber na nagastos namin that day. Worth 1,629.21 for 2 packs. Divided by 2, 814.61 yung magagastos nyo per packs sa buong araw na to. Kung ganitong travel itinerary din yung gagawin nyo. Then, yan. Day 5 food namin. Ang breakfast namin, free na rin sa Swanky bago kami lumipat dito sa Almas Place. Then, after Nakajima Park, nag-lunch na kami dito sa Tiger Curry. Mga katsu curry, mga ganun yung sinaserve nila. Then, yung dinner naman namin, pumunta kami dito sa Ichiran Ramen. So, yung total na nakain namin dito sa day 5 ay 2,238.58 per pax, 1,119.29. So, yeah. The next day, last full day na namin ito para mag-explore dito sa Sapporo. Ito na yung chance namin na nakapag-Mount Moiwa kami, nakapag-Otaro, and nakapag-Susukino din kami that day. So, yung naging transportation cost namin the whole day ay 3,934 for 2 packs. Per pax siya ay 1,967.23. For the whole day na yun, kasama na yung bus, subway, train, and Uber na sinakyan namin. So, sa Mount Moiwa fee, 861 siya per pax. Andun na yung ropeway and yung cable car na magdudugtong para papunta din sa observation tower. Kasi pwede kayong bumili ng hanggang ropeway lang, hanggang sa gitna, middle station. Pero pwede rin kayong bumili ng hanggang kadugtong pa din sa observation tower. So, pwede rin kayong bumili sa Klook. Tapos, ang naging food namin for that day, nag-brunch kami sa Family Mart and nag-dinner kami sa Otaro Beer Restaurant. Total of 3,382 for 2 packs. So, divided by 2, 1,691 per pax yung naging food namin. So, the last day is back to Manila na tayo guys. So, from hotel to airport, ang transpo namin is 2,325.84 for 2 na yun. Uber, tsaka train. So, divide 2 is 1,162.92.
So, ang expense namin for that last day, for the food, is 1,200 for 2. So, divide 2 is 600. So, last day na yan, ang kinain lang naman namin is sa 7-Eleven, lunch sa McDo, and yung dinner, since delayed flight, may free tayo kasi pack ng Wendy's. Yes. So, ayan guys. Ang total natin for the Sapporo trip is 29,073.91. Ayan guys. Kung magsa-Sapporo lang kayo, ipapakita natin yung total. Since kasi ito, wala kaming flight back to Manila. Nasa taas na siya. Papakita namin kung Sapporo naman yung plan nyo puntahan. So, ito siya guys. Kunwari, ang nabook nyong flight from Manila to Narita, Narita to Sapporo is same as what we book, pero pwede nga siyang maging less pa kasi nga may mga seat sale or anything. Ang Sapporo kasi guys is may direct flight at saka may layover sa Narita. Pero kung direct flight ang ibubook nyo, Manila to Sapporo, medyo pricey kasi siya guys that time na nag-book kami. Ang nabook lang namin, luckily, na direct flight is Sapporo to Manila, which cost 13,468.17. So, ayun guys, tingin na lang kayo sa mga airline kung magkano yung magiging ticket nyo ng flight papuntang Sapporo. Case-to-case basis kasi. Case-to-case basis to guys. Pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. So, ang total for the Sapporo trip, based sa naging itinerary namin and expenses, ang pwede nyo gastusin sa Sapporo itself is 48,744.07. Kung isasama yung pre-departure expense plus 4,782.50, magto-total siya guys ng 53,526.57 per head sa Sapporo na 5 days, 4 nights. Sapporo to guys, kaya mas mahal siya sa Tokyo. Saka expect nyo na rin na mataas yung nakuha namin kasi snow festival nga and winter season. At saka guys, budget na yung nakuha natin. Luckily kayo kung makakuha pa kayo ng mas mababa dito sa binigay namin travel expense within Sapporo. And guys, sa total na nagastos namin within Tokyo and Sapporo, 66,815.71 per head yun guys, Tokyo Sapporo for 7 days, 6 nights. Yes. So, ito siya guys, in summary. Hindi naman siya isang bagsakan na gagastos kayo ng 66,000. Kasi kami nag-book kami 2 months ago before our flight. Nag-book kami ng, ayan, hotel, flights, activities na 48,000 something. So, yun, nakapag-gastos na kami bago kami pumunta. Ang nagastos na lang namin pagpunta, nag-alat kami ng 15,000 pocket money. Pero ang nagastos lang natin for foods and transpo is 13,804. So, ayan. Ang total is 66,815.72. Lahat-lahat na yan guys ha, from visa, mga pre-departure expense, pinakita namin kanina, flights, accommodations, foods, and transpo. Except, din sa mga shopping and pasalubong na bibilhin nyo sa Japan. Mag-alat na lang kayo dun na magkano, depende sa lifestyle nyo. Yung binigay namin, all-in na siya guys, without the shopping and pasalubong. Gcash card mostly yung nagamit namin. And card. Yep. Napakita naman namin siya dun sa mga previous vlogs namin, guys. Kaya you can rewatch na lang din. Yung iba naman dyan, guys, nakapanood na. So, this is for you, guys. At sa mga nagpa-plan na magpunta ng Japan, hindi naman imposible na makarating tayo sa isa sa ating mga dream, guys. Yes. And 66,000 is 66,000. Medyo mabigat siya na pera. Pero kasi, iba yung experience, iba yung saya kapag nandun ka na. Case-to-case naman din yung magiging budget niya. Depende sa season. Ang tinarget kasi namin guys, yung gusto talaga namin na puntahan sa Japan. Yes. So, nag-come up kami sa ganito budget. Which is yung snow kasi yung pinaka-gusto namin ma-experience. So, shinare na namin to guys para sa mga gustong magka-idea. Hindi man ngayon, malay nyo soon. Yes. And sa mga magta-travel sa Japan, nakakatuwa na nakakatulong kami sa mga traveler like us na nagpaplano para makapag-budget sa kanilang travel. Sana maka-help itong videos namin. Yes. So, yun naman yung purpose namin, kaya namin sinishare ito guys. And if meron kayong mga additional na question about dito sa binigay naming budget itinerary for Japan travel namin sa Tokyo and Sapporo, you can comment down below. And see you on our next vlog guys. Maraming salamat! Bye-bye!